Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating dalhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Panginoon. Ang Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahal, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa buhay natin, darating at darating ang mabuting panahon at ang magandang panahon. May mga unos at bagyo na darating sa ating mga buhay. May kasaganaan, may kahirapan, may kasayahan, may kalungkutan. Lahat mararanasan natin yan. Ang nakakalungkot na lamang, pagka tayo ay malakas, tayo ay malusog, tayo ay masagana, tayo ay masaya, nakakalimot tayo saan nagmula ang lahat sa atin. Nakakalimot tayo na mayroong Diyos. Ngunit kapag tayo ay mahina, may sakit, o kaya nalulumbay o anuman ang dahilan, nalulungkot tayo. Minsan, hilap natin ang Biblia o ano-ano mga babasahing mga ng panalangin at tatawag tayo ng Diyos. Ngunit pagka tayo ang gagaling sa ating sakit, makaahon tayo sa anumang kahirapan, maligtas natin ang ating mga problema, wala na ang Diyos. Forget, bahala ka na dyan. Hindi pa kita kailangan. At pagdating ng mga kahirapan sa ating buhay, ilabaga para sa akin, napakabigat ng ating pinapasang krus. Sapagkat alam naman natin na lahat tayo ay may kanya-kanyang krus. Ang krus natin sa ating buhay ay yung mga nagpapahirap sa atin, yung ating mga problema, yung ating mga pangangailangan, yung mga talagang nagbibigay ng sama ng loob sa atin, ng sakit sa atin, o ng anumang hindi magandang pag-iisip. Yan ang ating krus. Maaaring ang krus natin ay ang ating mga anak, maaaring ang krus natin ay ang ating kasama sa ating hanap buhay o kaliban sa hanap buhay. Yan ang mga krus natin. Ang mga hirap na ating dinadanas. Ang Diyos, si Kristo, tumanggap ng isang krus. Ang krus na kanyang kamatayan. Ang krus alang-alang sa ating kaligtasan. Ang krus na nagligtas sa atin. Kaya nga, tandaan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Sapagkat lahat naman tayo tagasunod kay Kristo. Lahat tayo nais nating sumunod kay Kristo. At ang sabi ng ating Panginoon, sa sino mang nais sumunod sa akin, itakwil ang sarili. Alisin natin ang mga masasamang mga bagay sa ating kaisipan, sa ating mga galing na gawa, sa ating mga salita. Yan ang ating krus. Itakwil natin yan. Yakapin natin ang ating krus. At sumunod tayo sa Kanya. Pasanin na natin ang ating krus. Hanggang sa ito ay maisang tabi pag tayo ay makalampas sa krus na yan. Alam naman natin na hindi dapat gawin ni Jesus ang nasabing kamatayan. Ngunit sinunod niya ang kagustuhan ng Ama na upang mailigtas tayo sa ating mga kasalanan, kailangan ibuwis niya ang kanyang buhay. Si Kristo, Diyos din, ngunit bilang isang tao, naramdaman niya kung gaano kabigat ang kanyang krus. Kaya nga, nung gabi, bago ang kanyang kamatayan, bago niya ibinigay, isinop ang kanyang sarili sa mga nais na sa ipapatay, nagdasal siya sa garden ng Getsemani at sinabi niya sa kanyang
Ama, alisin mo ang kupa nito. Ang kupa ni Charis, ang kupa ng kanyang dugo o ang kupa ng kanyang buhay. Sa madaling salita, ang kupa simbolo ng kanyang kamatayan, ng kanyang magiging kahirapan. Lumaing si Kristo. Hiningin niya sa Ama na huwag niya sanang matuloy ang kanyang pagpakahirap. Ngunit ano ang kanyang sinabi? Ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong kalooban, at hindi sa sarili kong kagustuhan. Ganun din tayo. Pasanin natin ang ating cross. Harapin natin. Tayo dito nagsasalita. Ang inyong kagabay nagsasalita ng ganito. Sapagkat tayo ay may mga karanasan. May mga hamon sa buhay na talagang halos hindi na rin natin makakaya. Minsan nga nasasabi natin, bakit ako pa Diyos? Nagsisimba naman ako. Nagtitiwala na nanalig naman ako sa iyo. Bakit ako pa? Marami namang makasalanan dyan. Maraming nagkakasala dyan. Nagigit pa sa pagkakasala ko. Tao lamang tayo. Mararamdaman natin ang hapdi. Mararamdaman natin ang sakit. Ngunit, kapag malampasan mo ang krus sa iyong buhay, napakaganda ng iyong mararamdaman. Sabi nga, naganap na, natapos na. Pero din ang sinabi ni Jesus, dumadaing siya sa krus. Minsan nga, nasabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Masakit. Katulad lang sapagkat mga panahon na yan, si Jesus ay katulad natin. Isang tunay na tao na nakaramdam ng sakit. Sakit sa pag-iisip. Sakit sa mga hagupit at palo sa kanya. Kaya nga nasabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ganun din tayo. Pag pasan-pasan natin ang ating krus, titingala tayo at sabihin natin, bakit binigyan mo ko ng ganitong kahirapan? Bakit ako nagkasakit? Bakit ako ganito? Samantalang pag nasa kasaganaan tayo, nakakalimutan natin minsan. Ngunit ang krus na yun, tingnan natin mabuti. Kung ano ang lubusang aral na makukuha natin sa nasabing krus. Sapagkat 3 araw matapos ang kanyang kamatayan, matapos ang paglibing sa kanya, muling nabuhay ang ating Panginoon. At sa ngayon, siya nga ay nakalukrok sa kanan ng Ama, sa kaharian ng Ama sa langit. Ang krus, nagiging simbolo ng tagumpay. Tagumpay ng kakayanang kabutihan laban sa kasamaan. Tagumpay na lampasan ni Kristo, nasunod niya ang utos ng Ama. Kaya, lagi natin tandaan ang sinabi ng ating Panginoon. Pasanin natin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Mahirap minsan, napakabigat minsan. Dito, sa ating gabay, hindi tayo nagsasalita na hindi natin alam. Sapagkat tayo, maliit pa tayo, simula lang tayo ng ating pag-aaral, ramdamin natin ang kahirapan. Pasanan natin ang ating krus hanggang sa ngayon. Ngunit hindi natin nakikita ang tagumpay na sa likod ng ating krus. Minsan hindi natin masasabing konsumato guys, marami pa ang darating sa ating buhay. Harapin natin, yakapin natin, pasanin natin ang ating krus. Tanggapin natin ang mga hagupit at hamon sa buhay.